Good day. Ako nga pala si Elron. I'm a web developer slash designer. Ngayon, gagawa ko ng tutorial para sa simple web design. Huwag na natin patagalin game. First thing is, kailangan natin ng konting requirements. Ang una sa lahat is yung inspiration. Inspiration. Pangalawa is Photoshop knowledge. And pangatlo is creativity skills. Game. Simulan natin sa inspirations. I have here konting web design inspiration sa ito sa bali search ko lang siya sa Google. Ito yung mga creative website design inspiration. Saka meron pang isa yung inspiration time. Bali dito ako kalimitan kumukuha ng web design inspiration. Katulad nitong mga websites na to. Check natin siya. Check din natin dito sa kabila. Mga website na ito. Medyo mabagal yung net ko. Bali ito yung link. I-save, i-copy ko na lang din siya sa description para makita nyo. Ito, katulad nito, itong website na to, meron siyang ito, makikita mo puro graphics. Some of the graphics naman is kuha lang sa icon finder. Tulad nito, ito isang reference para sa mga icons. Kung kailangan nyo ng monotone na icons, icons para sa mga icons para sa website, dito lang kayo maghanap ng icons sa icon finder. Halimbawa is Facebook icon. Dito pwede kayong mamili ng icons. Then halimbawa kinlik nyo yung Facebook, meron na kayong sizes dyan. Pwede nyo i-download as png.ico. Then pwede rin kayong pumili ng same style katulad niya. Halimbawa kukuha rin kayo ng Twitter, YouTube, Google+, LinkedIn, tulad niyan, ito mga to. Then, ito, tingnan natin yung mga website na binuksan natin kanina. Tulad nito is yung icon drawer. Ito nga, marami siyang icons. Itong isa naman is, ito, medyo cartoony style yung website niya. And, ano siya, responsive. Ano pala, parallax design. Parallax design is katulad nito. Dapat updated din kayo sa mga trend ng website design. Ito, tulad nito, parallax to. Minimal lang siya pero malakas yung dating ng website. Maganda. And then, ito naman is parallax din. Kung nakikita nyo, pagka ini-scroll down ko siya, yung background niya maangat ng konti. Yun yung parallax. Tapos, ito, meron siya mga custom icons, mga buttons, call to actions, share Facebook, blogs, Instagram. Ito, may menu siya sa baba. Yan. Ito naman yung isa. Ito, parallax din. Kalimitan ng mga trend na website ngayon is parallax saka responsive websites. Yung mga responsive websites is yung mga website na pwede mong ma-view sa smartphones, iPhone, pwede mo siyang makakita sa mobile devices. Bali, nagre-response siya dun sa sa mga mobile devices. Ito, medyo naglulugod pa siya. Medyo kalimitan kasi ng website is medyo minimal lang, hindi masyadong matingkad yung kulay. And then hindi masyadong maraming kulay. Ito tulad nito. Maganda yung dating ng website niya. So then nasa footer yung about niya. Bali parang one page siya. As you can see dito, contact page agad to. Okay. Okay. Bali yan yung mga inspirations. Then next is Photoshop knowledge. Bali ito yung Photoshop ko. Bali
Makikita nyo sa Photoshop ko, konti lang yung nakabukas na tabs dito. Ito, swatches. Bali, ito yung basic swatches lang naman ng Photoshop. Layers, history, actions. Actions, nandyan yung mga web stuff ko. Nandyan yung mga web grids. Sa kung ano pa. Then, next is yung properties. Properties para yan sa mga effects. Character settings. Pwede mo diyang piliin yung font size, yung distance niya sa, hindi ko alam kung paano, ano tawag dito. Ito, hindi ko alam pero pakita ko lang mamaya. Then, ito yung paragraph settings, yung left align, center align, right align, justify, yan. Tapos, ito, brushes, wala naman to. Wala namang gamit to sa akin. Bali, game. Simulan natin. Kailangan syempre, huling-huli nga pala, yung creativity skills. Bali, syempre, kailangan para makapag-design ka, creative ka. Okay, simulan natin. Bali, ito yung, meron akong ginawang layout dito ng basic na website design. Check natin. Ito. Ito yung layout ko. Bali, ito yung layout ko. Papakita ko muna yung layout ko. Ito yung top section na to. Ito yung header part. Ito. Kung makikita nyo itong top part na to, ito yung tinatawag na header. Bali sa website, kailangan natin ng header. Then, sa header, nandun naman yung itong part na to. Diyan nilalagay halimbawa yung logo. Kalimitan ng logo nasa header. Kung hindi center, left align, right align. Basta nasa header siya. Logo. Sa header is may logo. Then next is dito, kalimitan naman din dito, nandito yung menu. Bali, itong design na to, itong layout na to is ito yung pinaka basic layout. Bali, pwede ka namang gumawa ng halimbawa, yung menu mo nandito sa part na to. Tapos, nandito yung logo mo sa gitna. Walang problema doon. Bali, sky's the limit naman sa pagde-design. Next is, dito sa part na to is yung menu. Menu. Tapos, bali, ayan yung pinaka-header niya. Dito sa header, after ng header, ito yung tinatawag natin na banner container, banner area. Bali, pagkatapos ng header, meron siyang tinatawag na banner area. Yan. Section, banner section, header section, kahit ano pa. Then, dyan kalimitan naman nilalagay yung mga sliders, mga big images, sa kung ano-ano pa. Bali, kalimitan din, nandyan din yung mga call to action ng mga websites. Then, next is ito. Merong mga websites na may 3-column content, 4-column content, banners, 4-column banners, 2-column banners. Pero kalimitan 3. Itong 3 to. Ito. Kalimitan ng mga nilalagay dyan is yung main topic ng website. Halimbawa, first is yung who we are. Yung who we are, halimbawa, nakalink sa about nila, about us na page, which is nandun yung mga information ng mga tao na gumawa ng website, na yung mga may-ari ng website. Next is, halimbawa is blogs. Sa vlogs naman, nandun nakalink sa vlogs nila, nandun yung mga vlogs nila. Ganun lang. Tapos, next, halimbawa is services. Services, or maybe dito yung services, dito yung vlogs. Kalimitan, ganun. Halimbawa, services. Halimbawa, yung website is store. Nagbebenta ng damit. Halimbawa, nandito yung damit niya, design, mga damit. Then, sunod is yung main content ng homepage. Bali, dito yung main content. Dito nilalagay yung excerpt ng about us. Nakalagay dyan yung mga content. Bali, halimbawa, kalimitan, meron dyan nilalagay read more para idadirect ka nyo dun sa pinaka page na about us. Then,
Yung mga dito, pwedeng advertisement, pwede naman ding contact forms, etc. Ito naman yung tinatawag na, itong buong to, ito yung tinatawag na content area. Nandyan yung content area, main content area. Hindi ko alam kung anong tawag ng iba, pero ito yung tinatawag sa kanya. Then, sa main content area, nandun yung 3 column banners. Column banners. Then, yung main content na text, or saka yung contact form or ads. Then, ito naman yung huling part ng website is yung pinaka-footer niya. Footer, nandun nakalagay yung mga iba-ibang links. Yung huling part niya is yung footer. Ito yung tinatawag na footer widget. Halimbawa, meron ka ditong social icons. Nandito yung sitemap mo. Halimbawa, yung links ng website mo. Pwede ka ulit maglagay dito ng mga menu. Yung menu mo, pwede mo ulit siyang i-list down dito. Then, dito, halimbawa, is mga map or video or kahit na ano pa. Kung anong pwedeng ilagay na magagamit dun sa website. Then, dito naman sa baba, dito naman nilalagay yung copyright, yung terms and user privacy policy, saka yung mga ano pa ba, feedbacks, sharing feedbacks, saka kung ano-ano pa. Bali, game. Simulan natin yung pagde-design. Wait, ililista ko lang pala dito yung lista natin para meron tayong reference. Nandito yung widgets, footer widgets, then next is yung copyright ng website. Terms, saka yung privacy policy. Bali kung ano-ano pwedeng ilagay dyan, yung mga babagay lang dyan. Pwede rin nandyan yung social icons. Bali, pwede na rin pala natin ilagay doon sa widgets yung social icons. Bali, simulan natin yung design sa gantong layout. First is, kailangan nyo munang malaman kung ano yung tamang sukat, tamang guide nung paggawa ng design. Bali, sa paggawa ng design, kailangan natin ng 1366 pixels. Yung 1366 pixels na yan, ayan yung pinaka-standard na screen resolution ng mga computers. Yan yung bali ayan yung pinaka-common na ginagamit. Tapos, ang resolution natin is 130. Yung pixels na yan, ayan yung sa monitor natin, 1366 resolution. Parang ganun din. Parang ganun yan. Bali, ito. Starting ko is yung width. Hindi na nagbabago tong width. 1366 na to palagi. Yung height, 1366 din nilalagay ko, pero pwede ko siyang i-adjust. Na-adjust ko lang siya sa pag-crop. Bali, simulan natin to dito para bago. Then, ito, huwag nyo nga palang kakalimutan, pagka gagawa kayo ng document, isa-save nyo agad siya. Halimbawa, sample design. Tapos, lagi kayong magsisave kasi naranasan ko na yung halos malapit ka na matapos mag-design, then nag-brown out, nawala ng kuryente, wala yung ginawa mong design, corrupted. Ito. Pero kalimitan dito, CS6 tong gamit ko, meron na siyang auto recover ng pagka nag-close bigla yung PC mo, nare-recover. Pero chances lang din, hindi ko alam kung paano yung sistema doon. Okay, ito. Bali, meron ako ditong actions ng web stuff. Ito, web stuff.
Ito yung actions ko, ito yung unang-unang action na ginagamit ko, yung 960 by 550 grid. Yung 960 and 550 grid, pag nakita niyo siya, Itong, itong area na to, itong area na to, ito yung kalimitan nakikita sa screen ng computer. Ito yung pinakababa niya, ito yung pinakataas. Kalimitan, ito yung screen ito yung nakikita niyo sa screen. Bali, yung 960, kaya 960 yan, para kahit bumaba yung resolution ng monitor na gagamitin niya, is pasok pa rin yung content dyan. Dapat dyan nyo ilalagay yung lahat ng content. Kumbaga, yung dito sa labas, background na lang to, dito yung content niya. Pero pwede kayong gumawa dito ng, diba, dito yung header part nyo, black lahat yan, okay lang yun. Pero dapat yung content nyo pasok dito. Yung logos, menu, banners, main content, dapat pasok dyan sa line na yan. Okay. Bali, yan, simulan na natin yung pagde-design. Bali, ito nga pala, ito yung stuff, yung web stuff na to, isasama ko na lang. Meron din siya ditong 3-column grids, yung automatic na siya pagka nirun ko siya. Yan, meron na siyang 3-column grid na dyan. Pwede ka nang maglagay dito ng 3-column na boxes para hindi ka na mahirapan sa paggawa ng box. Meron din 4, meron din 6, merong 4 wide. Yan. Bali, alisin ko muna yung grids. Ito, simulan na natin siya. Una is yung header part. Kailangan natin gawin yung header part niya. Ito yung template natin, gayahin natin lang siya. Gayahin lang natin yung template na ginawa ko. Ito yung shape tool. Kalimitan naman dapat alam niyo na to. Pagka mag-design kayo, gagamitin ko siya dito para pang background ng header ko. Adjust ko lang siya. Kailangan sakto. Sakto sa edges. Ganyan. Pag-change ng color niya, madali lang naman kasi shape siya. Mahilig ako sa color na medyo grayish na color. Pero try kong gumawa ng ibang color ngayon. Gawin natin siyang blue. Halimbawa, ayan yung header mo. Ayan yung background ng header mo. Dito yung part na to, dito natin ilalagay yung logo. Halimbawa, meron na tayong existing na logo. Gawin ko muna siyang sample text logo. Halimbawa, ito na yung logo natin. Ilalagay lang natin siya dito. Lagay natin siya dyan. Yan. Yan, pwede natin ilagay dyan yung logo. Then, pwede natin isagad sa gilid, pero mas maganda kung medyo nakausog siya dito. Tapos nakagitna siya. Tapos, itong background na to, pwede natin siyang lagyan ng effects. Tulad ng gradient. Kalimitan pag nag-gradient, kung gusto mong makuha na yung actual na kulay, i-multiply mo lang siya. Multiply, tapos babaan mo yung opacity. Mga 15. Yan. Yan yung gradient niya. Kaya pagka in-adjust mo siya ngayon, adjust mo yung kulay, walang magbabago. Halimbawa, yan. Medyo gradient yung gawin natin. Tapos, gawin natin white yung logo niya para bumagay. Yan. Pwede rin, lagyan mo siya ng drop shadow. Drop shadow para konting dark dito, dark na part dyan. So, dark shadow, pwede natin siyang, kalimitan, ginagawa nating 90. Inaalis natin. Pwedeng global light para laging 90 na siya. Tapos, pwede na kayong dito, mag-manipulate ng kung ano-ano. Gawin mong 2, 0, i-max natin yung opacity, normal. Makukuha natin yung kulay na gusto natin. Bawa, yan, dark. Dark yung kulay na gusto natin. Okay, yan. Bawa, ayan yung header natin. Yan siya.
may dark na part sa ibaba. Pandagdag lang ng design. Halimbawa, gusto mo rin siyang lagyan ng parang dark part lang din dito. Walang problema din. Lagyan mo lang siya dito. Tapos iibahin mo yung kulay. Ayan. Tapos i-adjust natin yung logo. Ipantay natin. Then, kailangan din maingat kayo sa layers. Dito sa layers na to, meron naman tayong group. Pwede natin siya i-group pagka madami na siya. Pero mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano pag tamang pag-group. Bali yan. Ayan yung header part natin. Medyo hindi maganda yung color combination baguhin natin. Tingin ko hindi bagay yung gradient. Kalimitan ng design ngayon, hindi na naman naging gradient. Ayan, kailangan din magaling kayo sa pagpili ng kulay. Isang tricks ng kulay is dito sa kung gusto nyong makakita ng mga kulay-kulay na magagandang combination, yung color ng Adobe. Pwede natin siyang gamitin. Meron siyang plugins para sa Photoshop. Then meron din siyang yung website na pwede kang kumuha ng mga kulay. Pwede ka daw mamili ng kulay na magaganda. Gawin natin tong yan, medyo masayang kulay ng blue. Then to dark, medyo dark natin. Medyo late natin yung logo. Masyadong malaki. Ito, yung drop shadow niya medyo maano ko sa design medyo maarte ako. Kailangan gusto ko yung hindi naman ako ganun kagaling pero medyo meticuloso din ako sa design. Ito, pwede kayong mamili ng mga kulay-kulay dito. Check nyo lang yan. Makikita nyo na yung mga color combination. Pili tayo ng magandang kulay. Ito. Gusto ko tong kulay na to. Hindi ko alam kung paano kunin tong kulay na to. Pwede na natin print screen. Tapos, paste natin dito. Kunin natin yung kulay. Tapos, add natin sa swatch. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ito yung kulay na napili natin. Sige. Gamitin natin yung kulay na to. Gawin nating gray. Red. Red yung kulay niya. Then, itong dark part na to is blue. Gawin natin black. Yan. Then, yung drop shadow niya ulit, alisin na natin. Hindi bagay. Yan. Yan. Bali sa header pa lang, magtatagal na kayo kung talagang gusto nyo pagandahin yung design nyo. Next is yung menu natin, di ba? Sa design natin, nandun sa kabila. Kalimitan na menu is ito. Pwede namang one line lang yung menu. Tapos sa font nga pala, kalimitan na ginagamit sa mga headline is yung Gotham na menu. Tapos sa content is kahit Helvetica lang or Arial na font. Sa menu, meron tayong home. Ito, binibilang ko to One line lang ginagawa ko dito. Bibilang lang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7. Tama na yung distance yun. Kakopy ko. Then, about. Then, about services. Then, blogs. Tapos, blog. Tapos, contact us. Tapos, yung size nito dapat hindi masyadong malaki. Pagka yung design nyo ganito, wala namang masyadong malalaking large na font.
Huwag masyadong malaki na parang sumusubsob na sa mukha mo yung laki. Yan. Dito yung font natin. Ay, yung menu natin. Then, eto, pwede mo ngayon, dito mo magagamit yung tool na character tool. Kung makikita mo siya, kahit na tinype ko siya ng mga maliliit lang, pag naka-active tong all caps na to, mag-all caps yung font. Mag-all caps yung font niya. Then pagkatapos, all caps yung font niya. Ito, pwede mo siyang i-deselect dito. Pwede mo siyang i-deselect dito. Tapos, yan, pwede mong, ayan, magiging maliit na siya ngayon. Yan. Tapos, kalimitan sa ganyan, syempre, pagka hindi naman kayo yung mag-i-slice, pwede nyo siyang lagyan ng hover. Hindi kayo ganito kasi, pagka kayo yung mag-i-slice pagka kayo mag-i-slice ng design, sa design pa lang, iniisip nyo na kung paano siya i-slice. Kaya medyo maingat kayo sa pagde-design kasi meron kasing mga design na mahirap siyang i-slice. Katulad ng mga may kakaibang graphic na hover effect dyan. Ito, gawan lang natin ng medyo minimal na hover. Gamitin natin yung kulay na nakuha natin. Dilaw. Yan. Diba may underline lang siyang ganyan. Yung hover niya. Or, lagyan natin siya ng arrow. Pwede natin gamitin tong custom shape tool. May mga arrows dito. Triangle arrow. Ito. Bawal lalagyan natin siya dito. Para, nga pala, sa mga baguhan sa Photoshop, para maging yung aspect ratio ng para balance, kailangan naka-shift bago mo siya ilagay para hindi siya, kasi pagka hindi ka naka-shift, pwede siyang tawag dito, nasa dulo ng dila ko. Pero basta yun, pagka naka-shift siya, press ko yung shift, proportion yung niya, yung shape niya. Ngayon, kunin natin yung color na napili natin. Yan, pwede mo naman siyang i-adjust. Halimbawa, gusto mo medyo malapad siya. Yan. Yan, halimbawa ganyan. Adjust mo. Dito, halimbawa hover to. Or, pwede, para mas maganda yung design natin, yung home, gawin nating icon. Medyo, pagdating sa design kasi, nagde-design ka na, maraming pumapasok sa isip mo na kung ano-ano. Tingnan natin kung may bahay na icon dito. Home. Ito. Check natin. Bali, hindi maganda yung design eh. Hanap tayo ngayon sa icon finder. Yung pinakita ko kanina sa inyo. Ito. Hanap tayo dito ng icon na home. Yan, home lang. I-type nyo. Yan, tulad nito. Ito, pwede to. Check natin to. Yan, black house. Download natin PNG. Yan. Ito, pwede natin i-drag to mismo dito. Yan. Makikita nyo, naka-smart object siya. Yan, pwede nyo i-resize para proportion dun sa sukat ng menu. Ng text menu. Yan. Yan. Then, kung makikita nyo rin, transparent yung design niya. Pwede mong gawin mo, buksan mo yung ano bang tawag dito? Yung smart object niya. Then, yan. Makikita mo, transparent siya eh. Kung gawin mo na lang, i-fill mo siya ng black. I-fill mo ng black. Save. Makikita mo dito, fill na siya ng black. Tapos, gawin mo na lang, ilagyan mo ng color overlay na yellow.
Yan, para hovered kunyari siya. Tapos, lagyan pa natin siya ng effects na parang nakalubog. Pag halimbawa parang nakalubog yung effect niya, lagyan natin siya ng inner shadow dito. Gawin natin 1 to, 0. Tapos, yung multiply natin, ilagay natin dito, medyo dark orange lang natin. Then, lagyan natin ng drop shadow na 1, 0, tapos naka-normal siya, then white. Yan. Kung makikita nyo yung drop shadow niya nasa baba na white, naka-normal, pwede siyang babae ng mga hanggang 50 lang yung opacity. Parang yung effect niya ngayon, nakalubog. Yan. Or, kung hindi bagay yung kulay, hindi masyadong bagay yung kulay niya, gawin na lang natin dark red para parang talaga nakalubog siya dun sa kulay niya. Pasensya na, medyo maarte talaga ako sa ganito. Yan. Ito naman, naka-multiply naman to. Naka-normal. Yung inner shadow pala, pwede natin i-select to para bumagay yung kulay niya. Dark red. Multiply. Yan. 1. Then yan, medyo parang nakalubog siya. Mas maganda yung effect niya. Ito, pwede mo ring kunin yung kulay niya dito, or pwede mong kopyahin mismo yung layer style. Copy layer style mo lang, tapos i-paste mo dun sa kabila. Yan, medyo may effect na rin siya na nakalubog. Yan. Yan. Bali, yan na yung header part natin. Yan na. Yan. Medyo minimal lang siya. Medyo hindi naman maarte masyado yung design. Pero ayos na rin. Kahit pa paano. Kung gusto mo pa lagyan ng konting accent, ako kasi mahilig ako sa noise. Kung gusto mo lagyan ng accent yung kulay na to, gawin mo, i-convert mo siya as smart object. Nasa filter yung niya, noise. Noise, add noise. Then yan, yung tamang-tama lang. Amount niya is 4%. Yan. Makikita mo may noise na siya. Medyo, ewan ko, medyo trend kasi yung ganyan ngayon eh. Next is yung banner area natin. Close na natin to. Halimbawa, gagawa naman tayo ng banner area. Itong background natin na to, white siya, di ba? Pwede natin siyang gawing medyo gray, or gawin nating black, or medyo blue. Ito, pumili tayo sa kulay. Pero, kalimitan dito naman, gray lang. Gawin natin, bago natin gawin ng gray yan, i-group muna natin tong header part. Ito yung background. Pwede natin siya i-group ng nakahiwalay din, BG. Tapos ito, halimbawa, kasi logo, kalimitan, hindi naman isang layer lang eh. Logo, kalimitan ginagawang smart object yung logo, tapos saka nilalagay sa web mockup. Tapos ito yung font natin ng menu, ito yung home, ito yung hover. Pwede natin tong i-group as menu. Tapos ito, itong buong to, pwede rin ulit natin siyang i-group as header. Yan yung header natin. Pwede natin lagyan to ng kulay para may palatandaan. I-right click mo lang dito sa may gilid. Right click mo lang, lagyan mo ng kulay. Ito, red. Yan. Para may palatandaan siya. Ngayon, may kulay na pati yung mga nasa loob. Yan. Then next is yung banner area. Gawa natin siya ng container. Kalimitan sa container natin is para magkaroon ng konting forma yung container natin, imbis na straight na box siya, straight na lang siya, yung edge niya is patusok. Gawin natin may radius. Ito yung rounded rectangle tool. Lagyan natin siya ng konting, halimbawa 5 yung px yung radius niya, para magkaroon ng konting forma. Yan. Bali, ito nga pala, 'di ba? Sabi ko kanina, ito yung screen na nakikita. Kalimitan, pagka website, ang una dapat makikita is yung banner area, header area, yung may navigation, may menu, logo, at kalimitan, merong call to action. Tapos ito, gawin natin tong kulay gray.
Pasensya na kayo, medyo maingay dito sa amin. Bali, ito yung gawin natin siyang medyo light lang. Tapos, pwede natin siyang liitan ng konti para hindi siya nakasagad dun sa 960 na itong width na to, 960 to, hanggang dito. Then, pwede natin lagyan ulit ng blending option. Halimbawa, stroke path. Lagyan natin siya ng 1 lang. Tapos, medyo darker lang ng konti dito para medyo umangat lang yung kulay. Then, lagyan natin ng ano pa ba? Yan. Okay na siguro yan. Dark lang. Pwede natin pala itong gawing medyo white ng konti. White pa ng konti. Tapos, pwede ba tayong gumawa ng inner pang box dyan sa gitna nila, sa gitna niya. Pwede pa tayong gumawa ng mas maliit pang box. Yan. Ito yung box na to. Pwede natin gawing dark gray. Yan. Parang dito nakaklip yung pinaka-banner mo. Halimbawa, hanap tayo ng malaking image. Hanap tayo ng image ng car. Ito, halimbawa, image natin to. May technique din ako ituturo sa inyo sa pagda-download ng image galing sa Firefox. Pwedeng ang gawin nyo para ma-download nyo ng mabilisan to is i-drag nyo lang ng konti. Ayan, nakikita nyo na drag siya ng konti. Ayan, pwede nyo siyang i-drag. Tapos, click nyo yung Windows sa keyboard, Window D. Pagka Window D nyo ngayon, mag-automatic siya sa desktop. Tapos, i-release nyo lang yung pagkakadrag nyo. Ngayon, nandyan na siya sa desktop. Automatic na yung na-download na siya. Yan, pwede nyo siya ngayon ilagay sa Photoshop. Ilagay nyo dito. Adjust nyo ng konti. Then, yung clip natin, pwede natin siya i-clip dito sa layer na to. Clip. Yan. Baliin yung design niya. Halimbawa, yan na. Tapos, kalimitan din sa banners, meron tayong nilalagay na mga content, saka call to action, mga buttons. Pwede nating lagyan natin ng dark part dito. Medyo naka-gray. Iangat natin ng konti dito. Gray, black. Tapos, ilagyan natin ng opacity. Gawin nating 60 yung opacity niya. 60. Then, yan, 60. Pwede ka na ngayon dyan maglagay ng content. Kaya natin lalagyan ng ganyan para lumitaw yung content. Bawa ang ilalagay natin. Kuha tayo ng dummy text. Ito naman yung dummy text natin. Pwede tayong kumuha ng dummy text dito sa lipzoom.com or pwede rin sa blindtextgenerator.com. Tama ba? Dito, ito yung lorem ipsum. Pwede tayong mag-generate dyan ng text. Dito naman, sa blind text generator, pwede siyang, may mga English siya na dummy text. Tulad nitong nandito. Ito kung ano hindi ko naman to binabasa. Halimbawa, ito, kunin natin to. Halimbawa lang, wag na to para distinguish na dummy text. Ito kunin natin sa lorem ipsum. Lagay natin siya dyan. Yan. Medyo gawin natin 12 yung font, medyo malaki, or medyo i-bold natin siya. Bold. Yan. Para alam na siya yung headline. Tapos, dyan sa headline na yan, syempre, lalagyan natin siya ng subheadline or subcontent. Gawin mo lang, lagyan natin siya ng subheadline. I-control shift, alt shift, tas drag para ma-duplicate. Tapos, alisin mo lang gawin mo siyang light or regular. Tapos, liitan mo ng konti. Gawin mo ng 8, 10. Yan. Para siya kunyari subcontent. Tapos, mas maganda siguro pagka ganito is pwede naman siyang center align, pwede rin left align. Para mapagpantay mo yung sukat ng dalawa,
pwede mong iselect yung parehas na layer. Tapos, ito, pwede to, para mag-center sila parehas. Pwede naman to, para magpantay yung right side nila, or ito, para magpantay yung left side nila. Ito rin, pwede rin magpantay yung pwede rin magpantay yung bottom part nila, pwede rin maggitna, pwede rin top ang magpantay. Yung pinaka-base niya, pwede magpantay din sa pinaka-top niya. Balik natin sa dati. Yan. Bawa naka-left align lang siya. Then, yan. Pwede rin natin siyang lagyan ngayon dito ng yung pinaka-main content niya na pang call to action niya. Kuha tayo ng mahaba-haba. Tapos, lagyan natin siya dito. Magkaiba nga pala yung text na isang click lang kasi i-enter mo pa para mag-down. Kumpara dun sa, hindi ko alam kung anong mga tawag dito eh. Kumpara dun sa idadrag mo siya na ganyan. Pwede mong ilagay dyan i-paste mo dyan yung text. Automatic, dun lang siya maglalagay ng text. Yun, gawin natin siyang, ito, content na text. Kalimitan, hindi na Gotham ang ginagamit yan. Diba, area lang gagamitin natin. Tapos, normal, regular. Tapos, ang font size niya is kalimitan 7. Tapos makikita nyo rin dyan, yung distance niya dun sa kada line niya is medyo malayo. Pwede nyo siyang i-adjust dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na tuturo ko din. Pwede nyo itong i-adjust. Ito yung distance ng kada line. Yan. Yung bawa is 12.5 pixels. Point pala dito. Then, dito pwede nyo gawing, ito naman yung layo ng kada characters. Pagka nilayo mo siya, ayan, lalayo yung mga characters. Pwedeng gawin mo dito para hindi masyadong crowded na masikip yung hindi mabasa. Gawin mo mga 30. Yan. Then, i-left align ulit natin para proportion yung ano niya. Yan. Yan na siya, may content na siya. Ngayon, ang kulang na lang dito is yung pinaka-button na call to action niya. Pwede natin siya ngayon lagyan ng button. Minimal na button lang. Ganito ulit, gawin natin siyang rounded na button. Buwasan natin ng konti yung radius. Gawin natin rounded para medyo maganda yung dating. Yan. Pwede natin i-tapat sa right or sa left na rin para pantay-pantay lahat. Para mapagpantay-pantay mo ulit siya lahat, select mo ulit lahat. Tapos, move tool. Tapos, ito lang. Click mo lang to para magpantay siya lahat sa left side. Ito ngayon yung button natin. Ngayon, sa button natin, pwede natin siyang lagyan ng, gawin natin munang yung kulay niya is red. Kasi red yung header natin para medyo balance yung kulay niya. Then, pwede natin siyang lagyan ng effect na, bawa, ito, gradient. Kalimitan ng button na ginagawa ko, nakasanayan ko dati, ganito, gradient, tapos naka-multiply, minus yung opacity niya is 15, konting gradient lang. Tapos, nilalagyan ko siya ng inner shadow para medyo mukhang nakaangat siya. Dito kung makikita nyo, yung inner shadow mukhang nakalubog kasi dark yung inner shadow niya. Ngayon, para mukhang nakaangat siya, ang gagawin natin is white yung inner shadow niya. Ngayon, white siya, hindi siya nakikita kasi naka-multiply pa. Pagka-multiply kasi parang pagka-white, hindi nag-e-effect dun sa kulay. Gagawin natin siyang normal. Yan, medyo kumulay na siya, pero hindi maganda yung pagkaka-blend niya sa kulay. Gagawin natin is 1 lang ulit to, 0 to. Yan, medyo taas lang. Tapos babaan natin ng konti yung opacity, 50 ulit. Yan, medyo parang 3D na yung button niya. Tapos, pwede natin siyang lagyan ng drop shadow. Kung gusto mo na yung button mo parang box siya, pwedeng ganito. Naka 4 yung distance niya, 0 to yung size niya. Max ulit yung opacity, normal. Then, pwedeng gawin mong kulay dark red. Yan, para siyang para siyang
Para siyang nakalutang box na para siyang 3D. Halimbawa, ayan. Yan yung button natin. In-adjust ko ng konti yung kulay. Medyo pale siya eh. Medyo pinkish yung kulay niya. Yan. Then, yan. Syempre, lalagyan din natin siya ng font ng text. Halimbawa, read more. Lagyan na siya ng read more. Gawin natin siyang ulit na bottom para pang headline or mga pang bottom. Pwede natin siyang medyo lakihan. Gotham, bold, yan. Tapos, pwede rin natin siyang gawing i-all caps. Siya. Para medyo malaki siya, kasi yung call to action, ang purpose nun, para makita mo agad, para yun agad ang i-click mo. Medyo lakihan natin. Halimbawa, ganyan kalaki. Liitan pa natin ng konti. Konting liit lang. Yan. Tapos, medyo malayo yung distance ng font niya. Pwede natin i-adjust. Gawin natin negative 30 naman. Yan. Medyo dikit-dikit na siya. Medyo maganda na. Ngayon, kung gusto mo ng magandang effect din dito, yung halimbawa parang nakalubog siya, gawin mo, pwede mong i-duplicate tong font, tong layer ng text. Pwedeng Control J, Control J. Pwede yung duplicate na Control J. Ngayon, dalawa na sila. Dalawa na. Then, itong dinuplicate mo na to, yung nasa taas, na isa ibabaw na layer, ilalim mo siya. Pwede mong i-rename ito na ito yung shadow. Shadow. Yan. Tapos, pwede mo itong gawing medyo, yung kulay nito dark. Medyo parang ganito yung kulay niya. Ngayon, kung makikita mo siya, nasa ilalim siya, pwede mo siyang medyo iangat. Yan. Kung makikita mo, ito, medyo nakaangat yung, medyo nakaangat tong nasa ilalim na layer na to na font. Yung effect niya, parang nakalubog. Nakalubog. Ngayon naman, pagka nilagay mo naman sa ilalim, parang medyo nakaangat. Yan. Parang nakalubog, tas parang nakaangat. Yan. Pero kalimitan, ganito, parang nakalubog. Gawin natin siyang medyo nakalubog yung effect niya. Tapos, pwede natin siyang lagyan ng arrow dito. Arrow. Itong arrow na to. Pwede natin ilagay dito. Para makita mo kung pantay, pwede mong gamitan ng ruler. Yan. Yan. Pantay naman siya, diba? Pwede na huwag mo nang alisin. Ito, gawin natin ulit na white. Pwede rin natin ulit lagyan ng duplicate ulit natin siya. Tapos, sinasa ilalim na layer, ganoon natin ulit ganito yung kulay. Yan, parang nakalubog din siya. Ngayon, mas maganda siguro to kung dalawang arrow. Yan, pwedeng ganyan. Ito na siya. Ito yung mga layers niya. Pwede mo tong i-group as, yan, group mo ng button text. Pwede mo para maigitna mo sila dito sa button na background, select mo lang ulit to, tapos select mo to, i-select mo silang dalawa, tapos i-center mo ulit dito, saka dito. Yan. Dahil may shadow sa baba, medyo umangat siya. Baba ko lang ng konti. Yan. Yan, medyo nakagitna na siya. Medyo malayo, buwasan natin ito. Dikit natin ng konti. Tapos, igitna ulit natin. Yan. Bali, ayan na yung, yan na. Tapos na yung banner area natin. Pwede natin lagyan ito ng shadow. Itong banner na to. Ito yung banner niya, yung pinaka-background niya. Pwede natin siyang lagyan ng shadow. Shadow na katulad ng ganito. Ganito kung gumawa ng shadow. Yan. Ilalim ko lang dito sa layer na to. Gagawin kong dark. Tapos, kukunin ko yung center niya.
Alisin muna natin to. Kunin ko yung center niya. Yan. Select na yung center niya. Kasi i-adjust ko. I-adjust ko yung pinakagitna niya ng pagganto. Yan. Medyo gitna ko ng konti pa. Yan. Yan yung shadow na effect. Pero parang di maganda, no? Hindi, joke lang naman yan. Lagyan natin siya ng, gawin natin siya medyo blur siya. Pero bago natin i-blur, i-blur pala natin talaga. Blur, tapos itong Gaussian blur. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko, Pero ito, gawin natin siyang 5 lang. 5. Yan, medyo blur na siya, di ba? Kung makikita nyo. Tapos, babaan lang natin ng konti yung opacity. Para mas maganda yung effect ng shadow. Yan, 30, sakto. Or, pwede nating medyo nakalutang talaga yung effect niya. Lagyan natin siya ng masking. Brush natin ng konti yung gilid niya dito. Brush natin dito ng konti. Para magmukhang parang patusok na ganun. Sa kabila rin, brushin din natin. Parang patusok din siya na ganun. Next is, yan. Bali, tapos na yung banner natin. Pwede na natin to ulit i-group. Ito yung pinaka-banner niya. Banner container. Banner. Ito pinaka-banner image. Ito yung banner text. Tapos, group din natin to as banner. Yan. Pwede rin natin ngayon lagyan to ng kulay. Mas maganda kung lalagyan talaga natin ng kulay. Gawin natin naman siyang yellow. Yan. Red and yellow na yung kulay nila. Which is yung header, yung red, tas yellow yung banner. Yan. Tapos, next is yung 3-column content. 3-column banners or content. Kalimitan din. Ito, gumamit na tayo ng gantong style ng box. Mas maganda kung ganyan na rin yung gamitin natin dito sa bandang baba. Lagyan natin siya ng 3-column grid. Tapos, ayan. Medyo lagyan natin ulit ng radius na 3. Yan, okay na yan 3. Lagyan natin dito. Parang hindi bagay Gawin na lang siguro natin na simpleng banner na lang. Or ito, ganito na lang. Lagyan natin siya ng box pa rin. Ngayon, pag dito, gagawa ka ng 3-column content, gawin mo munang dalawa lang, isa lang pala muna. Tapos, i-duplicate mo na lang. Kopya mo sa kabila. Palitan mo na lang yung content. Ito, gawin pala natin to. Mali. Lagyan natin ng background to. Itong ditong part. Itong part na to. Yan. Dark na background or light. Ano mas maganda? Or maybe ito yung lagyan natin ng dark na background. Parang hindi bagay. Pwede rin. Gawin natin dark na part to. Yan. Medyo lagpas natin ng konti dun sa 550 na size. Yan. Medyo hindi nakita yung yung shadow. Medyo taasan natin ng konti yung opacity niya para lumitaw siya. Gawin natin 90. Medyo kita na siya ngayon. Then ito, medyo parang flat lang siya. Gawin natin naman dito, lagyan natin to ng effect na drop shadow na black. Or gawin natin 2. Pass natin opacity ng mga 30. Yan. Medyo parang nakaangat na siya ngayon ulit. Or maybe pwede rin natin siyang gawing white. White din. White naman na effect. Naka-normal. Tapos 1 lang. 0. Tapos todo yung opacity. Yan. Medyo kakaiba rin yung dating niya. Balik natin sa dati. Hindi maganda.
Yan. Medyo nakaangat siyang ganyan. Then, tapos, ito naman yung babang part. Ito yung background na to, pwede mong ilagay dito sa loob ng banner. Kasi para sa banner lang yan. Ito, sabi ko nga pala kanina, always save. Save natin palagi. Nakasave na siya. Ito naman is yung 3-column content niya. Lagay natin siya dito. Gawin natin medyo rounded. Gawin natin ang kulay niya is walang bumagay. Parang di bagay yung kulay niya. Ito, ganito na lang. Gawin na lang natin ulit siyang ganitong kulay. White. Medyo dark gray. Tas, ito pwede na rin natin kunin mismo yung effect nito. Copy layer style. Kasi may shadow dark. May ano na siya eh. May stroke. Paste layer style din natin dito. Yan. Parang may stroke na rin siya. Yan. Alisin natin yung ruler natin. Parang ayan yung effect niya. Ngayon, lagyan natin to ng konting design. Lagyan natin dito sa taas ng ito. Pwede tayong mag-clip dito ng kulay. Ito, i-clip natin yung kulay na blue. Yan. Na-clip natin yung kulay na blue. Medyo i-light natin ng konti. Hindi. Sige, tama na yan. Yan, yung kulay na blue. Naka-clip siya dito sa taas. Para medyo hindi patay yung kulay niya. Tapos, lagyan natin siya dito ng, halimbawa may featured image dito. May featured image tayo dito. Yan. Sakto na yung ano niya. Ito, sakto na naman to. Pwede na ulit tayo diyang mag-clip ng image. Pwede nating liitan pa ng konti para may space pa para sa content. Halimbawa, ang first natin is services. Halimbawa, services ang ilalagay natin diyan. Hindi, ano lang, who we are. Halimbawa, about us. Pwede tayong kumuha ulit sa Google ng images. Sa Mozilla tayo kumuha. Sa Firefox pala. Tama, Mozilla Firefox. Pasensya na ulit Google, hanap tayo ng team. Halimbawa, team. Halimbawa, itong image na to. Client naman din yung magbibigay ng image sa inyo kung ano yung gagamitin yung image. Pero, pagka magde-design pa lang kayo, kalimitan, puro dummy yung image na gagamitin nyo. Ito, kunin natin to. Nasa desktop. Paste natin ulit dito. I-clip ulit natin doon. Yan. Yan. Parang ganyan. Yan. Ganyan. Tapos, halimbawa, lalagyan natin siya ng headline dito na pwede rin. Gawin ulit natin. Medyo dark ulit to. Black. Tapos may opacity ulit na 60. Tapos dito natin ilagay yung headline. Halimbawa, who we are. Kalimitan kasi to links to na may hover na pag kinlik mo pupunta dun sa page na yon. Gamit tayo ng ibang font na maganda. Ito, tulad nito. Bebas. Maganda tong font na to. Yan. Yan, medyo ano siya. Medyo malaki. Yan, okay na siguro yung ganyan. Tapos, pwede tayong maglagay ng content na konting content lang dito. Halimbawa is,
Ito, kuha ulit tayo ng content dito. Copy natin dito. Yan. Palitan natin ng font face, font style, font family, Arial. Tapos, kalimitan din ng kulay na ginagamit pagka sa white na siya naka-back. Yung background niya is white, is yung color na to. To, 666 yung hex code niya. 6 na 6. Yan. Tapos, gawin ulit natin, maliit lang yung iba. Tapos, 30 ulit yung distance niya sa font. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Pero yan, ayan. Parang ganyan. May content siya. Or, ayan, pwede na yan ganyan. Pero, pwede rin mas maganda kung alisin na natin yung content. Tas, ito na lang who we are ang nakalagay. Pwede rin ganun. Yan. Tapos, kalimitan dito, merong link na more. Plus more. Read more. Tapos gawin natin tong medyo link ang kulay niya. Yan, blue. Para manonotice na agad nang mag-i-slice na link yon. Yan. Ayan. Pwede na to. Itong ginawa natin na to, pwede na natin itong i-group. Ito yung gawin natin. Ito yung i-duplicate na lang natin. Banner. 3 banner. Balik ulit natin yung rulers natin, yung guide. Grids. Yan, tapos i-duplicate natin siya. Pantay natin. Tapos i-duplicate ulit natin siya. Ngayon, pwede na siyang, yan. Pwede na nating ibahin yung part na yung image niya saka yung headline niya. Kasi dito naman sa dami content, kahit di na natin ibahin. Halimbawa, dito is yung ating services. Tapos alisin natin tong image na to. Palitan natin. Palitan natin ng iba. Picture ulit ng kotse. Diba, parang car business ng ito is nagbebenta ng kotse. Medyo mabagal mag-load. Pamukhang vector to. Kung saan-saan lang ako nakuha ng Google, ng image sa Google eh. Pero sa susunod, tuturo ko rin kung paano yung tamang paggamit ng mga images na nakukuha natin sa net. Yung Creative Commons. Yan. Yan. Lagyan natin siya dyan. Then, i-clip ulit natin. Yan. Ngayon na siya. Nasa likodan na ulit. Tapos, yung susunod is ito. Yung huli. Gawin natin siyang vlogs. Vlog. Ibahin din natin yung background, yung featured image niya. Gawin natin siyang hanap tayo ng vlog na image. Generic na to. Ito, pwede na itong mga ganito. Pero basta, kayo naman bahala dyan eh, kung ano yung gagamitin nyo. Ito, gamitin natin to. Pwede mong baguhin yung kulay ng background. Kulay mo dito. Or pwedeng palang gawin mong burahin to ang konti na para may edge. Or gawin mo kulay nito is medyo light. Yan. Balance na siya. Then, yan na. I-close mo ulit tong 3 column banners na to. I-group mo ulit sila. Nakita nyo, medyo na-adapt niya yung kulay na yellow. Pero pwede nyo nang baguhin yun. Gawin mo ulit. 3 column banner. Column
banner. Baguhin mo ulit yung kulay niya na green. Pag nakasama mo green naman ulit yan. Yan. Bali, ito na yung ano natin, nagagawa natin. Meron na tayong header. Meron na tayong banner area. Meron na rin tayong 3-column banner. Ngayon, pwede naman natin nang gawin yung itong content area na to. Ngayon, pwedeng gawin natin is 2/3 yung content area dito, yung main content, tapos 1/3 naman yung ads o kaya contact form. Para makagawa tayo niyan, ganun ulit. Headline ulit, gawa natin siya ng headline. Pwede tayong kumuha ulit ng headline sa dami text. Pwede natin gamitin tong English. Or pwede natin gawin, i-assume natin yung pangalan ng website. Halimbawa, pangalan ng website is halimbawa, the car show website. Welcome to the car show website. Yan, tapos yung kulay ulit niya is yung kulay na 666 yung code, hex code niya. Tapos gawin natin Gotham yung font style. Alisin natin yung all caps. Tapos gawin natin siyang pang headline yung sukat. Ang pang headline na sukat is mga 16 yung ano niya, pang headline. Yan. Halimbawa, ayan lang. Sample lang naman natin to. Halimbawa, ito yung content niya. Tapos, halimbawa, lagyan natin siya ng sub-headline. Lagyan natin ng konting sub-headline dito. Gawin natin 12, 10, or maybe 8, 9. Ayan. Meron na siyang sub-headline. Tapos, next is yung content na mismo. Mga ganito kahaba yung content. Pwede na natin kumuha ulit dito ng kung anong content. Yan, copyhin na natin ito lahat. Paste natin dito. Ngayon, pwede natin siyang gawing 2 paragraph para mas maganda yung dating niya. Ang ano ulit nito, Arial 7, tapos 30, yan, 12.5. Yan yung ano niya. Yan, medyo simple lang, pero ayos na rin. Kalimitan naman ngayon sa mga website is wala na silang content na ganito sa homepage. Kalimitan, puro boxes na ganito, or kung ano-ano, testimonials, sliders, tas mga clients na featured clients nila, ganun. Pero, eto, sabi nga, gaya nga nasabi ko, basic pa lang itong pinag-aaralan natin. Basic pa lang itong tinuturo ko. Then, next is yung ads. Halimbawa, lagyan natin ng or pwedeng contact form ang ilagay natin. Ito, i-group ulit natin siya, main content. Ito, pwede na nating i-copy itong dalawang to. Yung headline at sub-headline. Tapos, i-adjust, lagay natin sila dito. Pwede na natin itong baguhin. Halimbawa, lalagay natin is reach. Para pantay lang sila yung ano nila dito sa main menu. Reach as quickly. Halimbawa, dito sa sub-content is we appreciate your feedback. Ayan. Tapos, kalimitan ulit sa forms, ang nilalagay natin na madalas is yung lagyan muna natin siya ng box. Gawin natin siyang white lang, medyo dark gray.
Tapos, lagyan natin ng border na ulit na stroke 1. Lagyan natin ng 1 na border. Tapos, medyo dark lang natin ng konti dito. Ayan. Pwede natin ilagay dyan yung, halimbawa is yung una is name. Lagyan natin sa loob, name. Ito, pwedeng 7 din, or pwedeng mas maliit. Tapos, pwedeng mas light ng konti lang yung kulay niya. Parang ano lang siya, malabo. Pwede rin natin gawing italic to. Yan. Parang ganyan. Tapos ngayon, ito, itong dalawang layer na to, pwede natin ulit i-duplicate. Ganun ulit. Control Alt ulit. Control Shift. Paano ba? Tama. Alt. Para mas mabilis yung pag-down mo, pwede mo i-click yung Shift. Para, hindi ko alam kung ilang pixels yung binababa niya, pero mas mabilis siyang bumaba. Yan. Gawin natin siyang 4. Ito is gawin nating email. Ito is gawin nating phone number. Phone. Then, yung sunod is message. Tapos, after ng message, syempre hindi naman ganyan lang kaliit yung message niya, di ba? Medyo lakihan natin ng konti ito. Medyo doblehin natin yung height niya. Ayan. Medyo hindi maganda yung ano, pero ulit ko, kaya sinabi ko basic lang muna to. Para matuto lang tayo ng basic na design. Yan, bali yan. Tapos, pwede nating lagay dyan yung, lalagyan pala natin siya ng button. Button dito. Ito, pwede nating gawahin na tong effect nito. Click natin to, yung sa layer na to, tapos ito, copy layer style ulit natin. Tapos, click ulit natin itong layer na to, tapos, paste layer style. Automatic, kukopyahin niya yung layer style na yun. Pwede natin i-adjust yung kulay ulit, katulad nung dati. Yan, pwede nating pick yung kulay na to. Medyo pink na pink. Yan. Bawa yan. Pwede natin lagyan to ng send. Sa button naman, pwede naman kayo na maghanap ng mga styles ng button na magaganda para mailagay nyo dun sa pinaka-design nyo. Send. Send naman dito. Go thumb ulit. Tapos, go thumb bold na naka-regular. Yan. Tapos, white ulit. Yan. Pwede ulit ganun lang gawin nyo, katulad nung kaninang ginawa ko. Na-duplicate nyo lang ulit to. Tapos yung nasa ilalim na font is gawin yung text is gawin yung dark. Yan. Yan siya ngayon. Close ulit natin to. Ito, pwede na ulit natin itong i-sarado. Ito, gawin natin itong form. Ito. Pwede natin itong i-group ulit. Main content. Tapos yung kulay ulit, pwede natin ibahin ulit natin. Blue. Yan. Ngayon, yan. Last na part ng gagawin natin is yung footer. Medyo sa 1366 na height, medyo kulang. Medyo dadagdagan natin ng konti. Ano lang, yung crop tool. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nito sa mga CS5 or CS5 na pababa. Kung meron gantong ano. Pero dito sa CS6, pinutin mo lang yung crop tool. I-adjust mo lang to. Yan. Enter. Yan na siya. Ngayon, dito sa
Sunod natin ginagawa is yung footer naman. Sa footer, yan, meron tayong footer na box hanggang dulo-dulo ulit. Gawin natin dito is gawin muna natin siya ng box. Yan. Yan sa footer na ulit na yan, meron tayong 3-column content ulit. Yung 3-column content natin is content na lang naman. Pwede na nating mabilis na lang to. Unahin na natin. Sige, gawin na natin. Una is yung halimbawa, services. Halimbawa, services. Depende naman to sa gagawin nyo ulit. Yan, dahil dark yung kulay ng ano natin. Gawin natin tong white. Then, ito yung pinaka-headline niya. Susunod is yung pinaka-links na. Dito, lalagay natin dito is, services is link 1. Lalagay na natin dito is yung sukat niya is mga ano lang ulit, mga 9 or 10 pixels. 9 yan. Point pala, point. Then, link 2, link 3, link 4, tapos link 5. Yan, kung makikita mo medyo magkakalapit, pwede natin silang i-adjust yung distance nila, yung taas nila, pwede natin i-adjust. Ito pala, pwede natin gamitan ng dami content to para hindi masyadong pare-parehas lang kasi. Gamitan natin siya ng mga 3 word na content, na dami content. Yan. Ito. Palitan lang natin ng mga malalaki yung headline. Yan. Copy lang natin yung mga dami content. Para, tapos, dapat parang ano sila, links. Para naman sa mga hindi naman nagko-convert, hindi nyo naman, halimbawa, iba yung gagawa ng slicing, pwede nyo silang lagyan ng note dito. Halimbawa, ito. Ito, ang kulay pala ng hover nito is blue. Pwede natin gawin tong naka-blue na siya para malaman niya na naka-hover siya. Para alam agad niya na ganun pala yung kulay ng hover. Yun lang para sa note lang natin para kung halimbawa hindi rin tayong gagawa nung pinaka-development, iba yung gagawa, pwede natin gawin yun para alam nung magde-develop na ganun pala yung hover nun. Next is to duplicate na lang ulit natin, copy natin din sa kabila. Halimbawa is next naman natin is connect with us. Connect with us. Dito sa connect with us na to, ang kalimitang nakalagay dito is yung links ng Facebook. Ito, Facebook. Balik natin sa dati. Yung kulay. Facebook, Twitter, YouTube, Gmail. Ayan. Diyan sa mga yan, pwede natin kuhanin ulit sa icon finder yung mga links, yung mga icons. Ano tayo? Facebook. Halimbawa, itong minimal lang na bilog na to na may Facebook logo ang gusto mo. Pwede natin siyang kuhanin. Tapos, meron na rin siyang mga kasama dito sa baba na ito. Tulad nito, Twitter, YouTube. Check mo muna kung meron na yung mga links na ginawa mo. Twitter, YouTube, and ano pa ba yun? Gmail. Ito, Google Plus. Pwede natin palitan yung mamaya. Ito. Download natin to. Tapos,
Sunod yung Twitter. Ito, Twitter. I-open na natin tong YouTube saka yung Google Plus. Download natin YouTube. Yung Google Plus. Yung Twitter. Ngayon, nandun sila sa downloads. Ito yung mga dinownload ko. Itong 4 na to. Gawin natin para hindi sila mag-iiba-iba ng sukat. Pwede natin silang sabay-sabay i-drag sa Photoshop. Yan. Pagkapasok nyo sa Photoshop, enter mo lang. Tapos enter mo ulit yung susunod. Enter ulit. Enter ulit. Ngayon, nasa isang place lang sila. Pwede mo ngayon silang i-adjust dun sa gusto mo. Pare-parehas na silang i-adjust. Yan. Halimbawa, ganyan lang kalaki. Yan. Tapos, tatapat lang natin sila dito. Medyo malaki pa yan. Liitan pa natin ng konti. Yan. Tapos, ikunin natin yung Twitter. Baba natin. Tapos, yung YouTube. Saka yung Gmail. Google Plus. Yan. Pwede palang gawin natin dito is since yung kulay nila hindi bagay, pwede natin silang ibahin ng kulay. Bawa i-white na lang natin lahat. Or yung kulay natin na kinuha, yellow. Ito, hindi medyo bagay yung kulay niya. Pwede pala white na lang natin lahat para hindi pangit tingnan. Copy layer style lang natin to. Paste natin dun sa tatlo pang natitira. Yan. Then, yan na sila. Adjust natin ng konti. Zoom natin sila lahat dito. Yan. Yan, pwedeng pagka-hover nito, pwedeng magkakakulay itong Facebook. Pwedeng ganun ang gagawin natin dyan. Para makita ulit ng developer na ganun, gawin mo ulit itong may kulay. Then, proceed na tayo ulit sa susunod. Sunod is, halimbawa ito. Ito ulit, saan ba? Ito, copyhin ulit natin siya dito. Locate as naman, kalimitan naman din dito is yung location. Tapos, first is, bawa email. Or address muna pala, address. 22 ST 1 Street. Invento tayo ng address. Di matagpuan, New York. Medyo bangag na. Yan, yun lang. Yan. Then, sunod is, halimbawa, yung, email. Your site at your domain.com. Yan. Sample email lang naman to. Then, sunod is, halimbawa, phone number. 629 123. Yan. Hula-hula na lang yan. Pwede ulit natin itong lagyan lahat ng icons na maliliit. Tulad ng address, pwedeng ang ilagay natin ng icons dyan is, hanap tayo dito. Address is pwedeng bahay na icon. Tulad ng, hanap ito, bahay. Pwede natin siya lagay dyan, maliit lang. Or hanap ulit tayo, medyo hindi ulit maganda yung
yung bahay. Ito para iba dun sa ginawa natin kanina. Mhm. Mhm. Yan, i-move lang ulit natin dito. Litan pa natin ng konti. Base layer style natin. Nandun pa naman yung kaninang layer style na kulay. Yan. Usog natin ng konti dito. Then, sunod is yung email. Halimbawa, ang email natin is ano bang pwedeng pang email. Hanap tayo ng pang email. Email. Ito, pwede na siguro to. Ayan. Parang word something. Pwede na to pang email. Tapos phone number. Pwede naman yung ito. Yan. Parang may icons lang na konti. Para hindi patay yung design natin. Yan, bali meron na siyang icons dyan. Ito, pwede nating medyo pagdikitin to. Kasi, isang ano lang to eh. Pwede natin liitan ng konti yung gawin natin 9.5 lang para alam na magkasama yung dalawa. Adjust lang natin tong icon. Ayan. Bali yan. Malapit na tayong matapos. Ang kailangan na lang natin is yung copyright sa footer. Huwag nyo kakalimutan lagi itong ilagay. Pwede natin gawin to na medyo mas dark pa. Dark pa yung kulay niya. Konting dark lang dito. Medyo dark pa ng konti. Tapos, lagyan natin siya ng all rights reserved. Ito, pipe. Pwede natin lagyan ng pipe. Tapos, 2013 copyright symbol. Halimbawa, ito copyright symbol. 2013 yan ginamit natin pangalan. The Car Show website. The Car Show website. Ayan. Ayan na yung pinaka-copyright natin. Gawin natin siyang maliit lang. 6. Pwede na yung 6 na size. Tapos, kalimitan, pwede rin okay lang din naman sa client na ilalagay yung kung sino nag-design. Design by Sheetmade Productions. Ayan. Bali, na yung mock-up na ginawa natin. I-group lang ulit natin tong last part na to. Footer area. Footer. Ibahin ulit natin ang kulay. Violet. Then, ayan. Ayan na yung product nung nagawa natin. Save lang. Save as yung PSD. Then, save natin as JPEG. Then, pagka ipapakita mo sa client, pwedeng yung JPEG na lang muna. Tingnan natin yung design natin na nagawa. Ito. Tutorials. Sample design. Ayan. Meron tayong header part, logo, menu, banner. Ito sa banner, pwede natin lagyan ito ng mga paginations, buttons, yung next na links, yan. Is yung 3-column content na ginawa natin. Main content, then yung form. Tapos ito, yung footer widgets, then yung copyright natin, tsaka yung links. Bali yan. Yan yung
ito yung pinaka-basic design natin. Bali, ayan lang yan. Pagpasensyahan nyo na ako sa tutorial ko. Medyo mabagal at medyo hindi pa ako ganun kagaling magturo. And thank you sa lahat. Bye-bye.